Good morning. So, today is Monday, 7 a.m. So, share ko lang po yung about sa rice. So, yung sinasabi ni Idol Rendon. So, ang rice po kasi is pagdating sa diet, so magbabawas ka ng kain. So, rice is buwasan mo lang yung kanin mo sa calories deficit. So, ano yung calories deficit? So, babawasan mo yung maintenance mo. Dun sa yung maintenance total calories. For example, ang maintenance calories ko is 1,740. So, minus ako ng 200 calories para maging deficit siya. So, yung sa minus ko na 200 calories, so ilan na lang yung matitira. So, yun yung itatarget mo na maintenance calories para maging calories deficit siya. So, babawasan mo yung kain mo para ikaw ay mag-lose ng tiyan or taba. So, para lumiit yung iyong tiyan. So, babawasan mo lang yung kain mo. So, ganun lang kasimple. So, yun nga. Rice, hindi naman siya masyadong nakakataba pag sumobra. So, kailangan mo lang talaga is magbawas ng kain. So, calories deficit nga, yun nga yung nare-recommend ko. Deficit. So, pagka surplus naman, so, kumain ka ng sobra ng kanin, so, magiging calories surplus naman siya. So, dalawang klase yan. So, calories surplus, deficit. So, ibig sabihin ng calories surplus is, so, yun yung magdadagdag ka naman ng kain. So, halimbawa, 1,740 ako. So, nag-add ako ng 200 to 500 calories dun sa 1,740. So, magiging calories surplus naman siya. So, sumobra yung kain mo. So, diba? So, ibig sabihin, nagdagdag ka ng kain. So, yun yung calories surplus. Pag deficit is, which is na bawas ka ng kain. Yun ang mga fitness. So, yun nga. Nakakataba ba ang rice? Yes, pag sumobra. Pero kung balance lang yung kakainin, which is naka-deficit ka, so hindi ka masyadong tataba. So, kailangan mo lang talaga ng mga workout na strength training, yan, para makapag-build ng muscles. Then, protein. So, yung protein is, yan yung nagbibigay ng protina sa ating katawan para lumaki yung mga muscles natin ng fitness. So, pagdating naman sa carbohydrates is, ayan naman yung energy na nagbibigay ng lakas sa ating katawan. So, pagdating naman sa fats, which is siya naman yung gaya ng mga saturated fats, yung mga processed food na pagkain. So, pag pinag-combine mo yung tatlong yun, protein, carbs, fats, so magiging macro siya, macronutrients. Yun. So, macros or macronutrients, andyan yung mga sodium, so, at iba pa. So, yun lang mga fitness. Sana may natutunan naman kayo sa aking video channel. So, kung nakakataba nga ang rice. So, yun lang. Stay fit and healthy. So, ako pala si Coach Marsky, fitness coach. So, stay fit and healthy.